Magandang umaga mga kapatid. Atin po ngayong ipagdiriwang ang linggo ng palaspas at ang linggo ng alay kapwa. Ang unang atin po ngayong gugunitain ang paggunita sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Sa mga may palaspas ngayon, pwede na ninyong hawakan ang mga palaspas. Mga kapatid, sa online, bago po natin simulan ang panalangin ng pagbabasbas, mangyari lang po kung meron kayong palaspas sa inyong mga bahay, pakihawakan ninyo at pakitaas na po ito. At ang pagbabasbas po ay dito lamang sa sanktuaryo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong basbasan at pagpalain. At pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nabasbasan na po ang mga palaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Nasa gulod ng bundok ng mga Olibo at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok, do'y makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag yan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus, at inayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan ay sumisigaw ng Hosana, "Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatag. Purihin ang Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Dahil sa ating pandemya, wala po tayong pagpuprosesyon na dala ang mga palaspas at agyat nating ipagpapatuloy ang ating banal na misa. Magsitayo po kayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsipon lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinahahayag ni Propeta Isaias ang ganap na pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Jesus na magpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid
na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito, nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko't paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko'y mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit tinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magbigay galang sa banal na ebanghelyo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Masunuring
Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, at binigyan ng ngalang tampok sa langit at sa sinungkob. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking ang nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahugupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus na isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak
na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ng sakda laban sa kanya, ang Hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ang mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na Hari ng Israel. Maniniwala tayo sa Kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-2 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Lumuhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan na mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, pumasok na muli tayo sa ating tinaguriang Semana Santa o Holy Week. Ano ba ang isinasaad ng mga pagdiriwang na ito? Hayaan po ninyong magbigay ako ng isang halimbawa. Kalimutan muna natin sandali ang sitwasyon ng pandemya. Halimbawa, may isang namatay. Tapos, nakaburol siya either sa punerarya o sa kanilang bahay. Tayo naman ay nagtutungo doon upang makiramay sa mga naiwang mahal sa buhay. Pagkatapos nating magka-condolences at tingnan sandali ang labi ng yumao, siyempre, kukumustahin natin kung sino man yung malapit sa yumaong iyan. Usually, ang tinatanong natin, ano ba ang nangyari? Ano ang kanyang
ikinamatay. Siyempre, uupo tayo kasi alam nating medyo mahaba-haba yan. At ang sunod ay ang pagkikwento, halimbawa ng asawa o ng anak o ng kapatid sa mga araw bago pumanaw ang kanilang mahal sa buhay. Maaaring ganito ang sasabihin, malakas pa naman si tatay, wala kaming nakikitang dapat maging concerned kami. Balit nung isang linggo, naglakad pa nga siya. Walking. Pagbalik, sabi niya, parang hapong-hapo ako. Sabi namin, tatay, upo muna at magpalit ng damit at uminom ng tubig. Hanggang sa siya nang hina na nang hina. Sabi namin, tatay, dadaling ka ba namin sa ospital? Sabi niya, hindi, kaya ko pa ito. E di hiniga namin siya, pinakain ng kaunti, pero hindi niya halos malulun ang kinakain. Hanggang sa naging balisa siya, and so on, and so on. So, kinekwento kung ano ang nangyari. At nagpasya na nga kaming dali na sa ospital. Doon nilagyan ng oxygen, nilagyan ng suwero, nilagyan ng kung ano-ano. Hanggang sa siya'y nawala na ng malay. Mabuti at may pari doon na nakapagpahid sa kanya ng Santo Olyo at nakapag-blessing sa kanya. Hanggang sa siya'y binawian na ng buhay. Mabuti na lamang at kami naroroon sa kanyang piling. Nang siya ay sumakabilang buhay. Ano itong halimbawang ito? Ito ang pasyon nung namatay, kinekwento ng anak. Dito sa Ebanghelyo, ang pasyon ng Panginoon, kinekwento ng Ebanghelista, si San Marco. Kung ano ang nangyari sa ating Panginoon. Step by step. Bakit? Siyempre, pag kinekwentuhan ka nung nangyari sa nakaburol, ano sasabihin mo? Naku, kawawa naman. Kawawa naman. Naku, kawawa naman. Naku, kawawa naman. Hanggang sabi, kawawa naman. At kayo rin, kawawa naman. Siyempre, Ngayon, narinig natin ang pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang ating reaksyon o response? Basta na lamang, samantalang alam natin na ang kanyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus ay alang-alang sa ating kaligtasan upang tayo'y palayain sa pagkaalipin, sa kasalanan at sa kaaway at tayo magkaroon ng panibagong buhay sa Kanya hanggang sa buhay na walang hanggan. So tama lamang sa mga araw na ito ang makiisa sa Panginoon. Kahit sabihin natin, Lord, kawawa ka naman. Tingnan mo naman ang hirap at sakit. Kawawa naman, Lord. Dapat ako yan eh. Tiniis ng Panginoon ang lahat. Pati na yung pinakamapait na pagtalikod sa kanya ng Ama. Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lumayo sa kanya ang kanyang pinakamamahal na Ama sapagkat dala ni Jesus sa kanyang sarili ang lahat ng ating kasalanan at hindi pwedeng makaharap ang kapuri-puring Diyos sa karumihan ng kasalanan. Ganyan ang hirap at sakit ng ating Panginoon. Kung paano tayo nakokondol sa mga namatayan, kung paano iniisip natin, kawawa naman, ang hirap naman pala ng pinagdaanan nito, kawawa naman, kawawa naman. Hindi ba natin masabi sa Panginoon, Lord, talagang kawawa ka naman, Lord. Sorry, Lord. Patawad, Panginoon, Lord.
lahat ng ito'y para sa akin. Palalimin sana natin ang ating empatiya, ika nga, sa nangyari sa Panginoon, sa ating sariling pagninilay sa banal na pasyon ng ating Panginoon. Sa inyong quiet moments, basahin muli ang pasyong ito o ang ibang pasyon ng ibang ebanghelista. Dahan-dahan, magmuni-muni, mag-meditate, makiisa sa Panginoon. Parang katabi ka ng Panginoon. Parang nandun ka rin sa ilalim ng krus. At nang masabi mo, kawawa ka naman, Panginoon. Genuinely from the heart, patawad po, Panginoon, patawad. Makatutulong din ang panonood. Halimbawa, kasi nasa bahay tayo lahat. Hindi nang basta-basta kung hindi. Halimbawa, sa YouTube, marami diyang mga recollection, marami diyang mga palabas tungkol sa buhay ng ating Panginoon. Nandyan ang The Passion of the Christ. Nandyan ang kung ano-anong mga palabas ika nga tungkol sa buhay ng ating Panginoon. Makatutulong yan. Pero ang pinakamahalaga ay yung pakikiisa natin sa Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong hirap at sakit at kamatayan sapagkat sa pamamagitan niyan, nagkaroon ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kakaiba po muli ang ating pagdiriwang ng Semana Santa. Simula po bukas, sarado ang ating simbahan. Online lamang po ang misa. Online. So, patuloy naming ini-encourage kayo na makiisa sa misa, sa online Facebook account, National Shrine of St. Jude Thaddeus. Muli, inuulit ko, sarado po ang simbahan until further notice. Ang pagsisimba po ay online lamang. Ugaliin po ninyong matyagan ang aming mga anunsyo o announcement tungkol sa schedule ng Semana Santa. Mag-uusap po kaming mga kaparian ngayong umagang ito para bisitahin at revisahin ang remainder of the Holy Week schedule ayon sa bagong atas ng IATF at ARCAM, Archdiocese of Manila. Manalangin po tayo sa matahimik, mapayapa, at makahulugang pagdiriwang ng Semana Santa at higit sa lahat, ito ang ating pasyon, sariling pasyon natin, ang hirap at sakit, restrictions, gutom, sakit. Ialay din natin ito sa krus ni Jesus at sabihin natin, Lord, ang lahat ng aking paghihirap, aming paghihirap, kasama na itong COVID-19 suffering, ay alay namin sa iyo. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Amen. Magsitayo po tayo ngayon at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakos sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob ng Diyos Amang maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Hesukristo. Dumalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Ama, dinggin mo kami sabay-sabay. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan, si Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Manalangin tayo laban sa pandemyang ito, COVID-19 at mga variants. Sa tulong at awa ng ating Panginoon, manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa lahat ng victims nitong COVID-19, lalong-lalo na yung mga hirap na hirap, pati na rin ang mga medical frontliners na pagod na dahil sa pagdami ng mga may sakit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating sariling mga kahilingan sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong sambayanan. Lumagunawa kami sa pananampalataya at pagtiyatiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat nilibig mo
nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming magbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak. Sumasa amin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadahakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang ngang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigay mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan
upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito naming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo ng kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming makamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos ang mahal na Birhen Maria, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, San Judas Tadeo, ang mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahan naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, na aming Apostolic Administrator, Broderick Pavillo, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan
na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuluyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at puno ng pagmamahal sa Panginoon, ialay natin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumulak ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga kasalanan.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, lubos na naghirap, nagpakasakit, namatay sa krus, alang-alang sa ating kaligtasan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Panginoon. Hindi ako Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita na espiritual, sa aking pagnanais na ito ay pumasok ka sa aking puso. Niyakap kita na parang narinig ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nalunod ako sa ganda ng mundo, puso'y nabulag sa yaman nito. Di ko makita ang kaliwanagan, dulot ng sangbuhay na banal. Mundo ko ay gulong-gulo sa takbo ng buhay. Ako ay pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus, na nag-alay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyot luhod ang lahat. In honor of the year of Saint Joseph, we now pray. Amen. We pray the Oratio Imperator for protection against the COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus and has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people, thus to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calunsod, pray for us. The 14 Holy Helpers, pray for us. Saint Jude Tadeus, pray for us. We pray the prayer of Saint Gertrude for the souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, Amen. Magsitayo ang lahat. Magsiupo sa ilang mga patalastas. Muli, inaanyayahan po ang lahat na patuloy ang pagninilay sa mahal na pasyon ng ating Panginoong Jesucristo para makiisa tayo sa kanyang hirap, sakit, kamatayan sa krus, alang-alang sa ating kaligtasan. Ikalawa, sa araw na ito, ang ating simbahan ay bukas pa rin for those who would like to come in for private visit and prayer. Next po, simula bukas, sarado na po ang National Shrine of Saint Jude Tadeus ayon sa patakaran ng ating pamahalaan. Ang lahat po ng liturgical services patungkol sa Holy Week ay
online. 6:30 po, Lunes, Holy Monday, Holy Tuesday, and Holy Wednesday, National Shrine of St. Jude Thaddeus, Manila. Muli ko pong ipinaalala na ang Good Friday o Biyernes Santo ay araw ng fasting and abstinence. So yan po ay panawagan ng pakikiisa sa paghihirap at sakit ng ating Panginoon. Bawal po ang pagkain ng karne at ang fasting at least one full meal a day lamang po at walang snacks. Pero kung meron po kung kayo po ay mga senior citizen na at hindi na niyo kaya ang magpagutom, exempted po kayo. O meron kayong medical condition, exempted din po kayo. Ang mahalaga po ay yung pakikiisa natin sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Patuloy din po ang pagtanggap online ng mga pamisa tungkol sa inyong mga intensyon. Online po yan. Nandyan po ang instruction kung paano magpadala ng inyong mass intentions and love offerings online. Patuloy din po ang pagtitirik ng mga kandila online request sa mga may nais mag-request na magsindi ng kandila para sa kanila at kanilang intensyon, lalo na't mahirap po at ipinagbabawal ang pagpunta sa National Shrine of St. Jude Thaddeus sa mga susunod na araw. At maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Patuloy po ang ating panalangin laban sa COVID-19 na talaga namang pasyon na natin na iniaalay natin sa mas malawak na paghihirap at sakit ng ating Panginoong Hesukristo. Pasalamat din po sa mga pinagdarasal sa Panginoon, sa mga pinagdarasal nating gumaling na. At patuloy din tayong nagdarasal para sa mga humihingi ng ating panalangin, lalo na po si Paula Fernandez, Nati Sambilay, at lahat po ng mga may sakit na nagpapadala ng prayer request na sila'y gumaling. Nawa, kaawaan sila ng ating butihing Panginoon at tayo naman ay ilayo sa pandemya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magsitayo na po sa final na pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng butihing Diyos. Ang Diyos Amang maawain ay nagkaloob sa inyo pakundangan sa pagpapakumbaba ng Panginoon para sa ating kapakanan. Tayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At para sa mga online natin na ngayon lamang nakakuha ng kanilang palaspas, kasama na rin ang pagbe-bless ng palaspas sa ating final blessing. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Muling basbasan ang mga palaspas na pagunita sa hirap at sakit ng ating Panginoon. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa. Humayo tayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.